ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sa cellphone video na ito, nakuha ng isang concerned citizen, makikita ang pag-rescue ng barangay sa 2 taong gulang na bata. Halos hindi na makadilat ang bata sa mga pasang natamo niya sa mukha. Kita rin ang mga bukol sa ulo at paso niya sa ilalim ng bibig. Hindi untog yan. Hindi untog po yan. Ang musbos na bata kasi nadamay daw sa away ng kanyang mga magulang. Isang senior citizen sa Pasig City, halos 40 years na raw na naka-jumper o nakakabit sa iligal na koneksyon ng kuryente. Ang 38 years in service niya sa pagja-jumper, ire-retire na! Oh no! Ang happy retirement sana ni Lolo, sa kulungan na ba ang grand celebration? Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tingwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Love begins at home, pero paano kung si nanay at kanyang live-in partner dinadamay pa ang 2 taong gulang na anak sa kanilang away na nauuwi raw sa pisikalan? Yan mismo ang naranasan ng musmos na si Sam, hindi niya tunay na pangalan, sa Kalip na Kalinga. Bugbog at pagpapabaya raw ang sinapit ng musmos sa kanya mismong tahanan. Ayon sa kwento ng kapitbahay na si Joy, January 27, 2024 nang marinig ng kapatid niya na umiiyak ang batang itatago namin sa pangalang Sam. Nag-usap po kami doon na sinasaktan daw yun ng stepfather at saka nung nanay. Nang sumilip si Sam sa bintana, nakita niyang bugbog sarado na raw ang mukha ng bata. Nakita ko siya isang beses na dumungaw doon sa may bintana. Ang daming pasa, tapos ang daming bukol. Dahil sa nakitang kalunos-lunos na kalagayan ng bata, nagpasya raw si Joy na magreklamo sa barangay sa mismong araw ng insidente. Bukod kasi sa pambubugbog, madalas din daw iniiwang mag-isa sa bahay si Sam ng kanyang ina na itatago namin sa pangalang Nerissa at ng kanyang tatay-tatayan na si Rico, hindi niya tunay na pangalan. February 16, lumabas yung mama niya. Kaya nakuhanan ko siya ng video. Lumabas kasi siya. Kinabukasan, agad na pinuntahan ng mga opisyal ng barangay ang tinitirhan ng pamilya. Pero ibinalik ulit ang bata sa pangangalaga ng kanyang ina at amain. Nakita lang daw po nilang visible doon sa bata. Isang bukol, tapos may pasa. Kaya ang sabi daw po kasi ng nanay, nauntog lang daw po yun. Diba naman hindi po ang nauntog lang yun dyan, ma'am. Susunod, may natuklasan ng mga taga-barangay tungkol kay Nerissa. Sarili niya ba to? Ha? Pinagat mo sa gigil? O, di ikaw na rin gumawa niya. Oo. Mapanagot kaya ang mag-asawa sa sinapit ni Sam? Abangan mamaya! Isang senior citizen sa Pasig City, halos 40 years na raw na naka-jumper o nakakabit sa iligal na koneksyon ng kuryente? Ang 38 years in service niya sa pagja-jumper, ire-retire na! Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Narito po tayo ngayon sa Barangay Hall ng San Jose dito po sa Rodriguez, Rizal. Alamin ho natin kung paano sila nagpasya nung una na ibalik muna sa mga magulang ang bata. Wala po tayong matibay na ebidensya, wala pong video, at tayo po ay dumadaan sa proseso na po. Kaya po ang nangyari po is pinauwi po natin ulit yung bata. Buong akala ni Joy, mahihinto na ang pananakit sa batang si Sam. Pero nito lamang February 17, 2024, nabulabog muli ang tahimik na compound sa Barangay San Jose dahil sa sigawan ng mag-asawang Nerissa at Rico. Narinig din nilang umiiyak ulit ang paslit. May isang bukol, tapos pikit na yung mata. Araw-araw nadadagdagan yung bukol, tapos 2 na yung nakapikit na mata. Nagsumbong ulit si Joy sa barangay at dito na umaksyon ang Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose. Pero ang giit ng ina, nauntog daw ulit si Sam. Abay, napapadalas naman ata ang pagkakauntog ng bata, ate. Diba naman hindi po ang nauntog lang yun dyan, ma'am. Ano ba yan? Pwede ba kayong sumama sa amin, ma'am? Hindi untog yan. Hindi untog po yan. Inimbitahan ng barangay ang ina ng bata na si Nerissa
Pero wala si Rico na siyang tatay-tatayan ni Sam. Kasi may nagre-reklamo sa inyo. Opo, may concerned citizen po na lumapit sa amin. Habang nire-rescue si Sam, may natuklasan ng mga taga-barangay tungkol kay Nerissa. Ma'am, ilang taon na po kayo? May birth certificate po ba kayo? Tatay Rico, where na you? Mapanagot kaya ang mag-asawa sa sinapit ni Sam? Ano si baby? Ayun na, baby namin. Nakuha na namin. February 18, 2024, sa tulong ng concerned citizen at kapitbahay na si Joy, hindi niya tunay na pangalan, na-rescue na ng barangay ang bugbog saradong paslit mula sa kanyang tahanan. Pagdating sa barangay, napag-alaman ng mga social worker na menor de edad pala si Nerissa, 15 taong gulang daw siya nang ipagbuntis si Sam. Nang tanungin siya tungkol sa mga pasa at iba pang marka sa katawan ng bata, nagawa lang daw niya ang mga ito nang dahil sa gigil. Daming bukol. Ito tinan mo may kagat Ano po, kinagat yung sarili niya? Sarili niya ba to? Ha? Oo, ate, maling-mali yun. Kinagat mo sa gigil? Diba? O, di ikaw na rin gumawa niya. Oo. At dahil sa 17 taong gulang pa lang si Nerissa, ipinatawag ng barangay ang kanyang ina na itatago namin sa pangalang Lola Evelyn. Unang beses daw niyang nalaman ang kalbaryong sinapit ng kanyang apo sa kamay ni Nerissa. Dito lang po. Dito tapos ito po brownie black ay talaga as in to. Alos pikit na po yan. Hindi naman po makakita. Ito, inamin naman po ng anak kong babae na pinaso ng kato. Sobrang sakit po talaga as in. Parang halos madurog yung puso ko doon. Kasi bata po yun. Wala pong kamuang-muang yan eh. Agad inaresto ng Montalban PNP si Rico na stepfather ni Sam. Nakapanayam siya ng resibo at tumanggi siya sa mga paratang ng mga kapitbahay. Kahit ipang-medical niyo pa, ma'am. Sa parte ng katawan ko, kung may tumikit sa katawan niya, wala. At dahil menor de edad ang nanay ng biktima, imbes na sa presinto, sa isang shelter para sa children in conflict with the law siya dinala. Pareho silang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Susunod, hiling ni Lola Evelyn, mapunta sa kanya ang kustodiya para sa apo. Gusto ko po siya malagaan ng maayos. Gusto po siyang mahalin kasi kulang po sa yung bata eh. Sa asikaso sa pagmamahal. Isang senior citizen sa Pasig City, halos 40 years na raw na naka-jumper o nakakabit sa iligal na koneksyon ng kuryente? Ang 38 years in service niya sa pagja-jumper, ire-retire na! Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. January 27, 2024 nang marinig na umiiyak ang batang itatago namin sa pangalang Sam. Nang sumilip si Sam sa bintana, nakita niyang bugbog sarado na raw ang mukha ng bata. February 18, 2024, sa tulong ng concerned citizen at kapitbahay na si Joy, hindi niya tunay na pangalan, na-rescue na ng barangay ang bugbog saradong paslit. Agad inaresto ng Montalban PNP si Rico na stepfather ni Sam. At ang nanay ng biktima sa isang shelter para sa children in conflict with the law dinala. Hiling ni Lola Evelyn, mapunta sa kanya ang kustodiya para sa apo. Gusto ko po siya malagaan ng maayos. Gusto po siyang mahalin kasi kulang po sa yung bata eh. Sa asikaso sa pagmamahal. Makalipas ang pakikipag-usap at pagsusuri ng mga social worker kay Lola Evelyn tungkol sa kanyang kakayahan para mag-alaga kay Sam, binigyan siya ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Montalban ng Certificate of Custody and Care. Ayon sa Article 214 ng Family Code of the Philippines, sa oras na wala ng kapasidad ng mga magulang na alagaan ang kanilang anak, pwedeng tumayong magulang ang biological grandparent o ang lolo o lola ng bata. Sabi nga niyan, sa pag-usap kung sino yung nearest kin na may kapasidad at maayos namang maalagaan yung bata, so kanya muna mapupunta. Isang linggo mula po nang mailigtas si Baby Sam, kamustahin po natin ang bata na ngayon po ay nasa pangangalaga na ng kanyang lola. Nabawi niyo ang bata, ang pansamantalang kustodiya nasa inyo. Opo. Ano yung inaasahan niyo pat nais niyo mangyari ngayon? Sa amin po, gusto po yung katahimikan po. Mapangalagaan ko mabuti yung bata. Minabuti rin ang resibo na masuri ng isang espesyalista si Baby Sam.
ipapakita ko po sa inyo na kung gaano ko siya kamahal. Hindi na rin po ako papayag na kahit sinong tao po yung makakapanakit pa sa kanya. Once a jumper, always a jumper. Isang lolo ang pabalik-balik sa pagja-jumper o pagkakabit ng iligal na koneksyon ng kuryente. Ayon mismo sa isa niyang kabarangay, may schedule pa raw ang pagtanggal at pagbalik ng matanda ng mga linya para hindi mahuli. Lolo, FYI, binabayaran po ang kuryente at ginagawa ninyo, malinaw na krimen yan. Isang informant ang lumapit sa resibo para i-report ang isang residente sa Pasig City. Ang residente kasi, 38 years na raw na iligal ang koneksyon ng kuryente? What? Paano niyo ho isinasagawa yung pagkawit nitong kuryente para ho dayain yung kuryente? Dati po kasi gumagamit siya ng hagdan sa pag-akyat niya. Pero ngayon po, ang ginagawa na niya, tumatapak siya sa kabilang bahay, patungo dito sa kabilang bahay para makapag-tap siya. Ang resibo ni Marian, isang CCTV footage kung saan caught in the act ang pagja-jumper. Smile for the camera, Lolo. Siya yung nakaputi doon? Sa ibabaw? Ayun, parang si Spider-Man. Opo, sa itaas po. Opo. Siya po yan, umaakyat po. Umaakyat? Opo, sa kabilang bahay. Anong oras po yan? Umaga, tinatanggal nila 8 or 9. Sa hapon, nagkakabit sila 4 or 5 po, 30. Okay. Saan yung nakaubad? Opo. Malakas pa ho yan. 65. Tuloy-tuloy pa sa mga ano. Dagdag pa ni Marian, illegal na nga ang koneksyon ni Lolo Jumper. Nagpapabayad pa raw siya ng 600 pesos kada buwan sa mga illegal ding nakakonekta sa kanyang linya. Kumikitang kabuhayan tayo dyan. Taya? Minsan may narinig ako, may 600, may 200, buwan-buwan. Bakit ka magbabayad? Nakaw yung kuryente. Pag hindi nagbabayad, inaaway. Kahit hapong gabi, kahit umaga, madaling araw. Inilapit ng resibo ang hinaing ni alias Marian sa electric service provider ng Meralco. Agad namang tumugon ang kumpanya. Makailang beses nilang minanmanan ng lugar hanggang sa nakumpirma nilang positive ang nireport ni Marian tungkol kay Lolo. Sa pakikipagtulungan ng informant na si alias Marian, nagsagawa rin ng surveillance sa loob ng ilang araw ang resibo. Para madokumento ng resibo ang reklamo, nagtanim po kami ng kamera sa ikalawang palapag ng isang bahay sa harapan mismo ng mga kawad ng kuryente kung saan po ikinakabit ng inireklamong lalaki ang jumper. Mula ko sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, lumabas ang inireklamo mula ko sa isang kapirasong butas. Kung inyong mapapansin ang galaw ng kanyang mga mata, magmamasid muna siya sa paligid at titiyaking walang nakakakita sa kanya. Maya-maya pa, binalata na ng inireklamong lalaki ang kable ng kuryente na una na hong tinalupan o una nang nilagyan ng electric tape ng mga taga-Meralco. 3 hanggang 5 minuto lamang ang itinatagal. Nagiging matagumpay na ang inireklamong lalaki sa pagkabit ng jumper at sandali siyang titigil para magmasid sa paligid. Pagkatapos nito, muli po siyang babalik at susuot ang kanyang sarili doon sa butas, papasok sa bahay. Pagkatapos ng kanyang third attempt, parang magic, let there be light. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco, hindi raw nila tinitigilan ang mga nagnanakaw ng kuryente sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. Sir Job, ano ba ang epekto unang-una sa komunidad kapag meron hong gumagamit ng jumper? This is a criminal act kapag ikaw ay nahuli, no? Particular, yung Republic Act 7832 o yung Anti-Electricity Pilferage Act. Nakasaad yan na pag ikaw ay nahuli na nag-illegal connection, nagtatap ng jumper at kung ano pa man mga violation, in short, nagnanakaw ka ng kuryente, itong effort namin in going against illegal connections, power thieves, is a continuing effort. Tuloy-tuloy ito, hindi kami titigil hanggat hindi namin huhuli ang lahat ng gumagawa ng ganitong illegal na aktibidad. Kaya naman, kasama ang resibo, nagkasa ng isang entrapment operation ng Meralco, kasama ang Eastern Police District, Mobile Force Battalion o EPD, DMFP. Ang crucial dito is pag nagtatap na siya, tandaan natin na lahat na nag-i-illegal, lahat na nagtatap, may kanya-kanyang lookout sila. Kasi alam nila, illegal yung ginagawa nila. Yun. As per sa asset, after niya maitap, saan siya tumatambay? Bibili ba sa tindahan? Uupo lang ba dyan o papasok sa bahay? Dito na sa tindahan. Di naman siya naglalayo po sa pagkatapos ng magkape kasi taga-kabilang kanto lang pala siya.
binigay ko sa yun yung accessory. Yung nakahubad? Oo, nakahubad. Yung puti na lamit yung subject. Makalipas ang 2 oras na paghihintay, ang target na si Lolo mukhang mailap pa. Ano po ang balita po sa loob po? Positive naman din yung subject. Kaya lang waiting tayo kung anong oras gagalaw. Meaning, ano oras niya i-execute yung illegal activity niya. Sure kapag positive na ginagawa niya na yung app, tsaka tayo. Saka ako magko-command at least synchronize yung galaw ng tropa. Makalipas ang ilang pang minuto, ayan, on the move na raw ang target. Tumitingin na yung subject kung ano gagawin nila. Tumitingin na? Pero yung lookout niya, naglilinis pa ng isdaan. Pero tumitingin na kanina po. Siyempre na lang ako pag-aakyat na po. Ano ba yan? Magdudugtong muna. Hindi pa naman boss. Dumaan lang boss tapos tumingin sa taas. Nag-uusap silang dalawa. Pagtungtong ng alas 6 ng gabi. Ito boss, tatanggal na. Hindi matagal pa yan. Tatanggalin niya pa yan. Pinatamihan ko yung tape niya. Nagkakabit na isang base boss. Okay. Sige. Yung lookout nasaan? Yung lookout na kasada pa rin. Nasa kalsada, nasa barangay? Oo, barangay. Sige, tingnan. Monitor muna. Huwag mo na papatayin. Maya-maya pa, bumaba na ang mga operatiba. Oras na para arestuhin si Lolo. Pagdating nila sa bahay, tila nagtago agad sa kanyang lungga ang suspect. Baka na rito. Boss, wag yung pilipin, may sakit yan. Sige po. Huwag yung gaano kami, may sakit yan, boss. Sige na, sir. Sige na, sir. Baka ho, lakihin. Hindi po. Boss, galing dagat! Si Lolo, na-stress ata sa pangyayari. Hindi gagana. Ang mga pulis at taga Meralco, pinangaralan si Lolo. Yung ninanakaw nyo ang nagbabayad, yung mga legal na nagbabayad ng kuryente. Kahit na, ang pinag-usapan natin ay yung illegal kayo. Ayan, consummated yung crime, oh. Okay na po yun. Ayan. Inaamin naman po lahat. Inaamin, ayaw nga pahuli. Eh, kasi po, galing yan talaga. Naintindihan yung sinabi ko. Ay, ikaw hinuhuli ka sa kasalanang pagkabit ng illegal na kuryente. May karapatan ka naman kumuha ng abogado para magtatanggol sa'yo. Habang palabas ng eskinita, si Lolo Jumper may mensahe para sa kanyang mga kapitbahay. Ayok talaga kayo. Hindi niyo ako tinigilan. Oo, kalma ha! Tuloy ang dinakip ng mga pulis si Amado Dimano, 65 taong gulang. Agad siyang dinala sa Pasig Police Headquarters. Nakapanayam ng resibo ang akusadong si Lolo Amado at walang alinlangan niyang inamin ang kanyang pagja-jumper ng kuryente. Inaamin niyo po ba yung ginagawa niyo pag-jumper po? Ito kailangan po kasi wala na po akong trabaho. Galing po ako sa sakit. Wala po akong magpilihan kundi kahit alam kong bawal. Pero itinanggi niya ang paratang na nagpapabayad daw siya sa mga nakakonekta sa jumper niya. Hindi po yan totoo. Ako po lang po kasi inaano ko lang po ang sarili ko. Wala naman po ako pagkukunan. Minsan nahihirapan ako huminga, kailangan ko magbentilador. Kaya ako po nagagawa ang ganyan. Naharap sa kasong violation against Republic Act 7832 o Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Ang akusado, si Amado Dimano. Sakaling mapatunayan po na siya ay guilty, estimated natin mga 12 years, gano'n. If proven guilty, doon sa complaint or case na pinil natin. Sa mga gumagawa ng mga illegal na koneksyon, yung mga nagnanakaw ng kuryente, itigil na po ninyo yan. Wala hong mabuting maidudulot yan, bagkus ay perwisyo. Maawa po kayo doon sa komunidad na piniperwisyo ninyo. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.